Hi parents, alam kong lahat tayo gusto nating maging masaya yung mga anak natin. Kaya pag nagre-request sila ng mga laro like Roblox, madalas, sige okay na lang. But after learning what really happens inside Roblox, na-realize ko hindi lahat ng larong fun ay safe. Kaya pakinggan mo to kasi bilang isang magulang kailangan nating malaman kung ano yung totoo sa mundo ng mga anak natin. I'm a parent of 3 boys. And like most kids today, na-curious din sila once. Ano ba yung Roblox? At first, ang cute kasing tignan. They build houses, they play with other avatars. Parang harmless lang eh. Pero when I tried to get involved, nung nabasa ko yung article and reports about Roblox, grabe. Behind those colorful graphics, may mga taong gumagamit ng game na to reach out to children. And not for good reasons. Roblox isn't just a game, it's a social platform. Para siyang Facebook ng mga anak natin. Where anyone can play, anyone can create, and chat with anyone in the world. May over 380 million users daw, monthly, ang Roblox. So guess what? Halos kalahati sa kanila, mga bata, between 9 to 16 years old. Pero ang tanong, sino kaya yung other half? This is where it gets scary. May mga predators daw na nagpe-pretend na bata. Nakikipaglaro, nakikipag-chat, hanggang sa unti-unti nilang makuha yung tiwala ng mga anak natin. These adults use tactics. Yung iba nagpapadala ng Robux, yung mga in-game money sa loob ng app. Yung iba, mabait muna, yung iba nagpapaka-friendly, tapos later on magsisend ng private message asking for things they should never ask for. According to the FBI, there are around 500,000 up to 750,000 predators online. Imagine this, ilan kaya doon sa mga predators na yon ang posibleng nasa loob ng Roblox? So parents, minsan kasi iniisip natin, laro lang naman yan. Pero sa panahon ngayon, hindi na lang kasi sa kanto nagtatago ang mga masasamang loob. Madalas, nasa screen na rin sila. Kaya if we can be careful sa mga pumapasok sa bahay natin, mas lalo tayong dapat maging careful at bantayan natin yung mga pumapasok sa mga isip at puso ng mga anak natin. Kasi minsan, habang naglalaro sila ng Roblox, meron ding mga adults na naglalaro ng tiwala ng mga anak natin. The goal is not to take away the fun. The goal is to keep them safe. Ikaw, meron ka na bang mga nakitang red flag sa paglalaro ng anak mo online? Comment mo naman sa comment section.